Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Naisama sa BICAM-approved version ng 2026 General Appropriations Bill o GAB ang Anti-Apple Special Provision na isinulong ng ilang mambabatas nitong kamakailan. Ito ay batay sa kumpirmasyon ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian nitong linggo. Layo ng probisyon na ipagbawal ang pakikialam ng mga politiko sa pamamahagi ng ayuda o cash assistance mula sa gobyerno. Pinatitibay ng Philippine National Police o PNP ang pagpapatupad ng batas trapiko bago ang pagdagsa ng mga biyahero sa bagong taon. Tungayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Pinatitibay ng Philippine National Police o PNP ang road safety measures bago ang pagdagsa ng mga biyahero sa bagong taon. Ito ay bilang proteksyon sa mga motorista, maiwasan ang mabagal na daloy ng trapiko at maiwasan ang sunod-sunod na traffic-related incidents. Batay sa Department of Health o DOH, higit 200 kaso ng road crash injuries ang naitala at kasalukuyang minomonitor sa mga hospitals nationwide mula nitong December 21 hanggang December 26, habang 2 naman ang naiulat na namatay. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melancio C. Nartates Jr., mas pinaiigting nila ang pagpapatupad ng batas trapiko, pagsasagawa ng sobriety checkpoint, partikular sa mga lugar na madalas magkaroon ng aksidente. Dagdag pa ni Nartates, inaasahan na mas mabigat ang daloy ng mga sasakyan ngayong papalapit na ang bagong taon. Kaya naman inihahanda na niya ang bawat unit ng pulisya na pagtibayin ang pagpapatupad laban sa pagmamaneho ng lasing o nakainom ng alak, overspeeding at iba pang mapanganib na paglabag. Sinisiguro ng PNP na available ang police assistance hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya naman hinihikayat ng kapulisan na agad i-report kung sakaling may mga road emergencies sa pinakamalapit na istasyon o tumawag sa PNP official hotlines o Unified 911. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinalawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang definisyon ng mga karapatan at mga benepisyo ng mga solo parent. Ito ay sa ilalim ng naisa batas na Expanded Solo Parents Act of 2022. Ayon sa DSWD, prioridad nila ang mga nag-iisang magulang o guardian na nagtataguyod upang buhayin at palakihin ang isang bata, lalo na ang mga pamilyang mistulang isang kahig, isang tuka. Para sa mga nais magparehistro at makakuha ng Solo Parent Identification Card o SPIC, dalhin lamang ang mga sumusunod na dokumento gaya ng birth certificate ng mga bata o dependent, sworn affidavit bilang solo parent, at barangay certificate of residency, at pagkatapos pumunta lamang sa mga pinakamalapit na tanggapan ng kagawaran sa inyong lugar. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, taripa sa imported rice, itataas ng 5% simula January 16. Pagbabantay sa screen time ng mga kabataan ngayong holiday vacation, hinimok ng DOH. Anti-Apple provision, kasama sa BICAM-approved version ng 2026 GAB. Pagsasabatas ng 2026 budget, inalmahan ng Kabataan Party List. Cash reward, iginawad sa nagtimbre ng droga sa ilang lugar sa Cebu. Pagsugpo ng krimen sa 2026, pinaigting ng PNP. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.